Meron pong paglilinaw ang palasyo, ka-coffee. Kasi pinapalabas nila Franz Castro, yung Makabayan Black. Na-vlog na rin natin ito eh. Ang sinisisi nila kung bakit delayed yung impeachment ni Sara Duterte na nilustay yung pera ng gobyerno. Ang sinisisi nila si PBBM. Actually, ang term dyan ng Makabayan Black, siya yung humaharang. May term siya dyan eh. Anong term niya dyan? Parang ito po is nagbablock doon sa impeachment ni stumbling block, that's the exact term, ka-coffee, ang sinasabi ng grupo nila Franz Castro yan. Biggest stumbling block. Kumbaga, nagre-resist. Kaya hindi umuusad dyan. Sabi pa ka ni Franz Castro, ito naman si Secretary General Velasco, Reginald Velasco, puro sabi, may fourth impeachment pa. Asan ba yung fourth impeachment na yan? Ilang linggo na yan, di lumalabas. Kaya tuloy, nakabinbin pa. Yung impeachment complaints na yan, dyan sa Secretary General, na imbes na tumakbo na yan, punta na sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Kaya si PBBM ang sinisisi. Pero kung tutuusin, leadership ng House of Representatives ang dapat sisihin dyan. Actually, may pananagutan din dyan si Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi mamadali yan? Diba? Bakit hindi mapagsabihan si Reginald Velasco na wag mong patulugan yung papel dyan? Kasi ang boss ni Reginald Velasco ang speaker. Di ba? Ba't hindi siya masabihan yan? Nagsalita ang Malacanang dyan. Huwag niyong sinisisi ang presidente. Yan naman kasi kayo eh. Si Makabayan Black, syempre, sila Makabayan Black, gusto talaga nila ma-impeach itong si Sara Duterte. Yun din naman, ka-coffee, yung gusto natin, yung gusto rin ng maraming Pilipino, ma-impeach talaga si Sara. Kasi kung hindi, paano pag naging presidente pa yan, mauulit na naman yan. Yung Mary Grace Piatos, madadami ng dadami ang mga Mary Grace Piatos na yan na hindi natin alam kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Yan ang problema. So, kinakailangan siyang ma-impeach. Ang Malacanang, buti na lang lininaw nila. Sabi ng Malacanang, Palace not blocking impeachment moves versus Duterte. O yan, nasa inquirer.net. Pwede nyong i-verify yan. Sinasabi ng Malacanang, hindi kami ang humaharang sa impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Posible Iglesia ni Cristo ayaw nila, di ba? Kasi nagkilos protesta sila dahil sinusuporta nila sinasabi ni PBBM. Kasi we have to remember, itong legislative, itong executive, ang presidente, ka-coffee, ay equally important, magkapantay yan. Hindi pwede na ang presidente ang magdidikta sa legislative. Hindi, violate niya ang konstitusyon. Nasa konstitusyon natin eh. Independent dapat yung legislative eh. Hindi dapat nagpapadikta sa presidente yan. Bagamat yan ang opinion ng presidente, it is still up with Congress kung pakikinggan nila yung opinion ng presidente. Kung magpuproceed sila doon sa impeachment trial. Kasi malinaw naman ang utos ng ating saligang batas, ang utos ng ating konstitusyon. Once na mayroong nag-file ng complaint, ng impeachment complaint, dapat aksyonan yan ng House of Representatives. Ang dapat managot dyan ang HOR. Kaya dapat silang kumilos dyan. Kasi sa kapabayaan nila, ang nasisisi ang presidente, Speaker Martin Romualdez. Diba? Dapat kalampagin si Reginald Velasco, si Sec Gen. Bakit pinapatulog sa kanya yung papel? Sabi pa ni Sabi pa ni Franz Castro kay Secretary General Reginald Velasco, binobola mo lang kami. Kasi ang sinasabi ni Velasco, naghihintay siya doon sa fourth impeachment complaints. Kasi daw, nakiusap daw yung ilang mambabata sa kanya na wag muna ipasa dahil may paparating pang isa. Pero nasaan? 2 weeks na. 3 weeks na yung nakalilipas. Bakit hindi maipasa-pasa yan? Anyway, sige. May problema dyan sa HOR. Ito po ang sagot ni Lucas Bersamin, ang Executive Secretary. Contrary to the view of that he is the biggest stumbling block to making Vice President Sara Duterte accountable, President Ferdinand Marcos Jr. is not obstructing the 3 impeachment complaints against his estranged ally. Huwag niyong sisihin si PBBM na ayaw niyang papanagutin si Sara Duterte dahil ang magpapapanagot dyan, magsisimula yan sa House of Representatives. In a joint statement earlier this week, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, si Gabriela Representative Arlene Brosas at si Kabataan Representative Raul Manuel said the President's initial remark that impeaching Duterte would be a waste of time may have dissuaded his allies in
the House from supporting the complaints. Now, I beg to disagree. Hindi yan yung dahilan bakit natakot yung ilang mambabatas. Kasi kung yan ang dahilan, hindi na sana na-file yung mga impeachment complaints na yan. Hindi na sana na-endorse yan sa House of Representatives. Kailan lang ba biglang naglaylo ang House of Representatives? Simula na mag-rally ang Iglesia ni Cristo. Aminin nyo man sa hindi, nagkaroon ng impact yung rally ng Iglesia ni Cristo at ang pagsuporta ng Iglesia ni Cristo na they are against the impeachment of Sara Duterte. Kasi mag-i-eleksyon. Yun ang, I think may mandato rin yan, may utos yan, may basbas sa kanila yan. Sige, wag nyo munang entertainin yan, wag nyo munang pagalawin yan. Kasi mag-i-eleksyon. So baka wala sila makuhang boto from the INC. Paano sila mananalo? I-survival nga nila yan. Which is yun ang problema. Ang problema nasa HOR. Wag na natin pagtakpan pa. Yun naman talaga ang problema. Nasa SecGen ang problema. Ang SecGen, sino ba boss niya? Si Speaker Martin Romualdez. Hindi natin inaaway si Speaker Martin Romualdez, pero sa nangyayari, marami din ang naiinis na. Kinakailangan pang kalampagin para kumilos na yan. The lawmakers of the Makabayan Bloc said that, and I quote, his hesitation to transmit and initiate impeachment proceedings clearly stemmed from Marcos's previous statements. Yun nga, hindi nga tayo nag-agree dyan. Executive Secretary Lucas Bersamin said Mr. Marcos's thoughts on the impeachment complaints against Duterte were just his opinion and Malacanang cannot dictate its wishes to Congress. Yes, malinaw naman yan. At alam ng mga mambabatas yan, kahit ano pang sabihin ng presidente, independent sila. Sila ang masusunod at hindi ang presidente. Yan ang reality natin dahil nasa saligang batas natin yan. Since both are co-equal branches of the government. Let's understand that in the proper context, the president was asked. Ito yung explanation ni Bersamin. Tinanong kasi ang presidente. So kinakailangan niya sumagot. Are you in favor of the impeachment? Yan po yung tanong. Of course, he wouldn't say if he is in favor or not because that is the prerogative of Congress. He told reporters following the event at the Philippine International Convention Center. Kayo ang magdidesisyon dyan. Congress. Sana malinaw lang. If the President has made a statement at all about that process, it is only an opinion that he stated because probably the thinking of the President is that it might be distracting us from our agenda or our move forward. Moving forward, speaking of, anong dapat gawin? Kalampagin ang mga mambabatas. So, nagkilos protesta na, ilang pro-Marcos vloggers, ilang mga kakamping na nga nagrally na para pausarin na yung impeachment complaints. Dahil hindi talaga pwede maging presidente itong si Inday Sara Duterte. Itong si Trillanes, very active na rin ito. Actually, nag-organize ito. I don't know kung siya o yung kanyang grupo. Nag-organize po ito ng rally ulit sa January 31. At ang panawagan din ng rally na yan, i-impeach pa rin po itong si Sara Duterte. Ganon din ang lumalabas sa SWS survey. Patanggalin itong si Sara Duterte through impeachment. Congress, huwag niyo nang patulugin yan. Unfit to be VP, anti-Sara Duterte rally set on January 31, sabi po ni Trillanes. So, panibagong rally na naman ito. Sana makinig na yung mga mambabatas. Aksyon na nyo na yan. Kaya mababa siguro yung rating ng Congress Dahil dyan diba sa recent survey na lumabas, ang baba ng rating ng House of Representatives. Dahil dyan. Former Senator Antonio Trillanes IV is calling on everyone to join a protest rally next week aimed at pushing for the impeachment of Vice President Sara Duterte. The protest action against Duterte will be held on January 31 at the People Power Monument. Panibagong rally na naman ito ka-coffee. According to Trillanes, Duterte is unfit to be the country's Vice President. Hindi daw po dapat na Vice Presidente itong si Inday at hindi siya bagay dyan. We are inviting everyone to join the multi-sectoral rally para sa impeachment ni Sara on January 31. Alas 9 po yan ng umaga, dyan po sa People Power Monument. Panimula pa lang ito, let our voices be heard, he said in a Facebook post. Oy, ito po ikalampag yan sa House of Representatives. Gawin ninyo yung inyong trabaho. Gawin ninyo kung ano yung mandato sa inyo ng konstitusyon. Actually, dapat ilipat yung rally. Huwag dyan. Kundi gawin sa harap ng Kongreso dahil sila dapat ang kinakalampag dyan. He also asked the public to spread the word about the impeachment rally.
Kung di man kayo makaka-join, then kindly help us spread the posts and photos about the event para hindi malihis ang issue ng corruption, incompetence at pagiging unfit ni Sara to the VP, he said. Correct. Duterte, who has severed ties with the Marcos administration, faces 3 impeachment complaints. Bali wala. Kahit 10, 20 impeachment complaints pa yan, kung nakabinbin lang naman yan sa Secretary General, hindi uusad. So, paggalawin na yung baso, diba? Kung sino yung leader, kung sino dapat, again, si Speaker Martin Romualdez, no? Nasa kanya po ang bola ngayon. Kalampagin si Reginald Velasco. Bakit pinapatulog? Yan, nasaan yung 4th impeachment na yan na sinasabi? Una, naiintindihan pa natin si Reginald Velasco. Kasi ang kanyang take, may nakiusap sa kanya ng mga mambabatas na hintayin muna yung 4th impeachment complaints. O sige, sabi ni Reginald, kasi ayaw niya rin naman na may isang congressman na magdagalit sa kanya na itong ating Secretary General hindi man lang nakikinig sa mga miyembro, which is mahirap nga naman yan on his part, di ba? So sige, pinakinggan niya yan. Ang problema, anyari, ilang linggo na, di ba, hindi na siya umusad, maraming naniningil. Oh, sabi ni Franz Castro, ito, vocal na rin to si Franz Castro. In fact, inaaway na nga niya si PBBM sa ginagawa ni Franz Castro Franz Castro, di naniniwala kay Sec Gen Velasco na may 4th impeachment case laban kay VP Sara. And I quote, parang binobola niya kami. Diretsahan na ito. Sige, masahin niya natin itong balita na to. Representative Castro, di naniniwala kay Sec Gen Velasco. Hindi umano naniniwala si Acting Church Party List Representative Franz Castro na may darating pang 4th impeachment case laban kay Sara Duterte. Sa isang forum nitong Webes, tahasang iginiit ni Castro na tila hindi raw totoo kung may darating pang impeachment case. Yari si Reginald Velasco dyan. Magre-reflect din sa pangalan niya yan at may consequence yan. Kung binubolan niya o kung ano man, sino ba yung nagsabing mambabatas na yan na merong 4th impeachment complaint. Hindi naman nagsalita si Reginald kung sino yung pangalan kung sino yung mambabatas na nagpipigil sa kanya na wag muna i-transmit yan. Kasi pag na-transmit na yan sa opisina ni Speaker Martin Romualdez, uusad na yan. Kasi sa ating konstitusyon nakasaad doon kung ilang araw dapat yan dinggin. It's just that yun nga yung loophole. Sa habang nadjadjaan niya kay SecGen, walang timeline, walang nakalagay doon sa ating saligang batas na after 10 days dapat matransmit na yan sa office ng speaker. Walang ganyan nakalagay. Sabi ni Castro, hindi natin alam totoo nga ba o hindi, pero wala akong nakikita na signal dito sa mga kasamahan natin sa House of Representatives. Kahit na kasi tanungin mo sila, wala silang alam. Kaya kung wala na talagang darating na 4th complaint ay dapat aksyonan na ito. May punto si Castro. Taasan din iginiit ng mababatas na tila binobola lamang daw ang taong bayan sa nanatiling nakabingbing impeachment cases laban kay VP Sara dahil sa pagkaantala nito bunsod ng hinihintay na ika-4 na impeachment complaints. Actually, yung 4th complaint na yan, 4th complaint, I don't think kailangan pa yan Sapat na yung 3 kasi nandoon na na isa-isa na yung mga grounds na yan Malinaw na yung mga violations na ginawa ni Inday base sa 3 complaints. Sa gist ng 3 complaints. Pausarin na yan. Oy, kalog-kalog. Galaw-galaw. Ang nasa Kongreso, House of Representatives, sila dapat ang sumagot niyan. Kayo, anong take nyo ka-coffee? Hindi natin inaaway ang Kongreso pero yan po ang ating obserbasyon. Yan po yung nangyayari ngayon. To the point na si PBBM na ang nasisisi dahil sa kapabayaan ng SecGen or kung sino man dyan sa House of Representatives. Sige, i-comment po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mababasa rin po yan ang iba natin mga ka-coffee. Baka nasa YouTube po kayo, di pa po kayo naka-like and follow sa ating YouTube, subscribe lang po, hit lang po yung subscribe at yung notification icon. Kung nasa Facebook, please like and follow, nandiyan dyan sa taas, free po yan. At share na rin po itong video kung interested po kayo, malaya naman po kayo. Comment, like, and share. Maraming salamat po. Ingat kayo ka-coffee. See you sa ating susunod na video. Paalam po. Bye-bye.